statement is found in Paul's context of talking about a Christian's future after death, which is the eternal life in heaven. Being assured of that now, we can have the assurance and walk securely through the problems and difficulties of this life. Hindi hinayaang humina ni Apostol Pablo ang kanyang pananampalataya sa Diyos pagkalipas ng panahon. Kahit nakararanas siya ng matinding paghihirap, maraming ulit na siyang naglanggo, nabugbog, paulit-ulit na nabingit sa kamatayan, hinagupit, pinagbabato, hinampas ng mga pamalo, pagwasak ng barkong sinasakyan, nausong sa panganib ang buhay, ngunit hindi siya sumuko. Patuloy siyang lumalakad sa kanyang pananampalataya. Bagamat hindi niya nakikita sa pamamagitan ng mga mata ang mga bagay na nasa langit, matibay pa rin ang kanyang pananampalataya. Kaya naman, nang sumulat siya sa mga hinirang na Kristiyano na may makalangit na pag-asa, sinabi ni Apostol Pablo, lumalakad kami sa pamamagitan ng aming pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng aming paningin. Kailangan natin ang matibay na pananampalataya para manatili tayong nakapokus sa spiritual na mga bagay. 2 Corinthians 4:8. Habang pinapanatili natin nakapokus ang ating mga mata, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil ang mga bagay na nakikita ay pansamantala lang. When we say we walk by faith and not by sight, we refers to God's faithful people. We refers to Christians. We, the Christians. We, the church. Next, walk. To pursue a course of actions or way of life. Ito yung pamamaraan kung paano tayo mamumuhay bilang mga Kristiyano. At kadalasan sa sulat ni Apostol Pablo, lagi natin makikita yung salitang walk na pertaining kung paano dapat tayo mabuhay. Walk, kagaya ng ginasa kanina ni Sister Joy, walk in a manner according to your calling or purpose. Walk in the light. Walk not just like unwise, but walk as wise. Walk in the light of the children of God. Puro walk ang makikita natin. Pertaining to paano tayo mamuhay. Paano natin lalakaran yung pananampalatayang meron tayo bilang mga Kristiyano. May pagkakatulad po ang walking na favorite namin ni Ateng sa Christian life. Sabi po, walking is active. And so with the Christian life. We choose to follow Christ, to obey, to love Him daily. Mayroon po tayong pagpipiling aksyon. Kailangan po tayong walking. Kung mag-decide tayo to walk now or never, parang ganun po. Ang pangalawa, walking is a common activity. Almost everything we do involves walking. And so with the Christian life. Our faith in Christ and in His Word must be present in all that we do. Meaning everything po na we do must involve Christ. Lahat po ng gagawin natin ay kasama natin ng Diyos. Next, walking is a methodical, step by step, unti-unti tayong nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Kagaya ng sinabi kanina ni Joy, di ba? Nung unang tayong maging Kristiyano, we sit in the rest of God. Then we stand firm and we are strong. Now, ito na yung parang OJT natin, to walk with faith. And next, walking is also an enduring activity. Walking can usually be done for a long period of time. And so, the Christian life. The Christian life is to endure to the end. But be glad and rejoice because our reward is great in heaven. Matthew 5:11-12. Let's go to faith. Faith is believing and trusting God, following His way and will daily. In Hebrews 11:1 gives the definition of faith, saying, now faith is the assurance of things hoped for,
the conviction of things not seen. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil sinabi ng Diyos, mangyayari ito. Dahil sinabi ng Diyos, maniniwala ako. Dahil sinabi ng Diyos, susunod ako. That's faith. And it is an assurance and confidence that what God said is true because God is for real and His promises are true. God is a promise keeper. Hindi sinungaling ang Diyos natin, sabi ni Sister Joy. Naalala ko po ulit. Kahit na hindi natin nakikita ang Diyos at ang langit, pero tayo naniniwala sa Diyos at sa Kanyang salita, ay pinipilit po natin i-adjust ang ating pamumuhay natin ngayon bilang Kristiyano. Ang major priorities po natin ngayon is to give glory to God in everything that we do. Number 1 is Sunday worship, Lord's Day. Pag sinabi Lord's Day, wala na pong ibang other option. Sunday is Lord's Day. Kailangan po natin mapagtagumpayan ito. Lord's Day, Sunday is for the Lord. Hindi yung attend ba ako sa Sunday o hindi. Feeling ko ba attend o hindi. Kapag mapagtagumpayan na po natin yan bilang Kristiyano, that Sunday is the Lord's Day. Next po, yung priority din po natin yung Bible study. Wednesday and Friday. Leadership training every second Thursday of the month. Prayer meeting. Kumbaga, ang buhay po natin ay umiikot na sa gawain ng Diyos. Monday to Saturday, binigay na ng Diyos para sa atin. Yung linggo, ilaan na natin yun para sa Kanya. Because without faith, it is impossible to please God. Faith without action is dead. So we need to walk it out. Next is sight. Ano naman po yung sight? Trusting in self and what can be perceived with the human senses. Pag sinabi pong sight, sa kabilang panig po naman, ito yung paglalakad sa pamamagitan ng paningin at nakabase sa ating pisikal na pagdamdam. Mapanganib po ito dahil baka humantong ito sa lubusang nating pagwawalang bahala sa kalooban ng Diyos. Because we are leaning on our own understanding. Ginagawa nila ang iniisip nilang tama sa awit 8:12. Danger of walking by sight is desensitization. As per Sister Joy sa kanyang topic last 2 Sundays ago. Ano po yung desensitization? Natin ay nagbibigay pa rin ng kaluguran sa Diyos. Mga kapatid, wag po natin hayaan ang puso natin na magkaroon ng halyo. Wag po natin hayaan ang puso natin ay tumigas at wala na pong gana sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Dahil mahirap. Baka pag oras na gusto natin siyang hanapin, hindi na natin siya mahanap. Now is the time dahil we are living on the end times. We are living on the last times. Yung tinatabla na natin yung Diyos na mas concerned pa tayo na hindi natin ma-offend ang tao kaysa sa Diyos, which is not the case. Kailangan ko, please God rather than men. So remember po, when we say walking by faith means living out of Christ's efficiency, Christ's resources, Christ's wisdom, Christ's power, Christ's direction, Christ's enablement. In other words, Christ's way. Pag sinabi naman po natin, we're walking by sight, we are living out of human sufficiency, human resources, human wisdom, and human calculation. In other words, human way. Walking by faith means walking God's way, while walking by sight meaning walking my way. At alam naman po natin na marami na po ang napahamak sa my way. And I did it my way. Dalawang category po ang pag-uusapan po natin. Ano po yung tatlong kasama sa walking by faith? At ano po yung dalawa, at ano po yung 6 na katangian ng walking by faith? Number 1, walking by faith involves a change. Ang paglalakad po sa pamamagitan ng pananampalataya ay may kasamang pagbabago. 5:17, yung favorite verse ni Sister Marge. Therefore, if anyone is in Christ,
He is a new creation. The old has gone, the new has come. Ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay bago ng nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, siya ay binago na. Change life. Change life because of what has the Lord Jesus Christ has done in our life. Meron po akong isang friend na during this pandemic, wala po siyang anything na pagkakataon upang makainom o makamamam. Kaya during that time, siguro binibigyan niya siya ng pagkakataon ng Diyos para mabago yung ways niya. At true enough, sinabi ng friend ko na to na, friend, hindi ko na gusto yung amoy o panlasa ng alak. Sabi ko, praise God, recorded na yan. Kumbaga, yung willingness po natin, kasi sinasabi natin sa Diyos, Lord, tanggalin mo tong bisyo ko, tanggalin mo tong hindi ko gusto sa aking katawan. Sabi ng Diyos, I will not take that away from you. Kailangan ikaw ang mag-give up ito. It is for you to give up bago kikilos ang Diyos sa ating mga buhay. At true enough, sa pagbabasa natin ng Biblia, sa malalaman natin kung ano yung kalooban niya, malalaman natin na itong mga bisyo natin ay hindi kalugod-lugod sa Kanya. It is between you and the Lord. Unti-unting nababago na tayo. Kasi ang katunayan na tayo ay ligtas, yung nabago na ang ating buhay. But we can only be transformed by the Word of God. Hindi natin kayang i-transform ang sarili natin. Sabi nga po, our Christian life begins with saving faith. The results in forgiveness of our sin and salvation of our soul through accepting Jesus as our Lord and Savior. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. After we are saved, our faith begins to grow. It is the hope of every pastor, every parent, every teacher, every mentor that our charges will grow into Christian maturity with increased faith in God. Where does our faith come from? Saan po galing ang ating pananampalataya? Does it come from the goodness of our heart? No, hindi po. Faith comes from the Lord. Faith comes from the Lord, the author and finisher of our faith. Hebrews 11:2. And only God can increase our faith. But we can ask the Lord to increase our faith, just like the apostles did in Luke 17 verse 5. Ang sabi niya, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Lord, increase my faith. Increase my husband's faith. Increase my children's faith. Increase my church faith. Increase my faith, enable for me to do your will in my life. And definitely, God will answer our prayer. And sabi po dito, we call this conversion, yung pagbabago na po ito, we call this conversion, becoming a Christian, obeying the gospel. Christians are brand new people on the inside, and the inside control the outside. Number 3, at the time of conversion, one does not merely turn over a new leaf. Ibig ngayon ang master natin. Jesus. Si Lord na ang master natin. And he fulfills an old destiny, hell, and gains a new destiny, heaven. Meron po akong senior citizen na nakausap, isang nanay po na age 82. Tinanong ko po siya, Mother, kung mamamatay tayo ngayon, saan tayo pupunta? Sa langit ba o sa impyerno? Ang sagot niya, sa gitna. Sabi ko, Mother, walang gitna. Ay, wala ba? Sabi ko, langit at impyerno lang po. Tinanong ko po siya uli. Ang sagot niya, alam na ng Diyos kung saan ako pupunta. Pero ikaw, Mother, alam mo ba kung saan ka pupunta? Sabi niya, hindi. Yun ang maganda sa ating mga Kristiyano ngayon. Meron na tayong assurance and confidence na pag tinanggap natin si Jesucristo sa ating puso at namumuhay po tayo para sa Kanya, meron na po tayong katiyakan na pag nawala tayo sa mundo ito, meron na tayong eternal life in heaven. Pinangako niya po yun sa atin.
Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya napakahalaga po talaga ng pakikinig. Pakikinig sa salita ng Diyos, pakikinig sa payo ng magulang, pakikinig sa mga payo ng spiritual friend. Maganda po talaga ang pakikinig dahil ito sa pakikinig meron po tayong natututuhan. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng pakikinig ng word ni Pastor every Sunday. Kaya ngayon ko mas na-appreciate si Pastor. Maraming salamat, Pastor. Hindi po madali yung every Sunday na tumayo dito. Akala dyan. Pero si Pastor, 1 week before, talagang nag-prepare na siya, talagang nagdadasal na siya, para sa pagtayo niya dito, maipahayag niya kung ano yung mensahe ng Diyos para sa ating lahat. Kaya salamat, Pastor, sa iyong effort, sa iyong pagmamahal sa amin. Hindi man natin maintindihan lahat ng word ng Pastor ng buong taon. Pero mahalaga, kada punta natin tuwing linggo, upang makinig ng mga pangaral ni Pastor, tayo ay nabubusog spiritually. Tayo ay lumalakas spiritually. At lumalago tayo spiritually. Tayo ay nababago from glory to glory. Dahil ang katunayan na tayo ay ligtas ay kapag tayo na ay nabago. We can only be transformed with the Word of God. Patunay na tayo ay ligtas kapag tayo ay nabago na. There are three basic changes must occur in spiritual conversion. The heart. Kailangan yung pagmamahal natin mabago na from the love of sin to the love of God. The life or conduct. A person must be changed from sin to righteousness. Dati, namumuhay tayo sa kasalanan. Ngayon, namumuhay na tayo ng matuwid para sa Diyos. Pangatlo, the state or relationship must be changed from the realm of Satan's rule to the realms of God's kingdom. Dati, ang HHWW natin ay si Taning. Ngayon, ang holding hands natin while walking ay si Christ na po. The key is hearing the Word of God, studying the Word of God, hearing the Word of God, reading the Word of God, studying the Word of God, memorizing the Word of God. Hearing the Word of God every Sunday po sa worship, Sunday Word ni Pastor. Reading the Word of God on our daily devotions every day. Doon tayo kakausapin ng Diyos. Third is studying the Word of God. Bible study every Wednesday and Friday. Memorizing the Word of God and meditating the Word of God. Speaking of memorizing the Word of God, sino po ang mapalad sa atin ang nakamemorize ng 8 Beatitudes? Sino po? Sino po ang matapang na lumakad sa kanyang pananampalataya? Sino po ang nakakaalala pa ng 8 Beatitudes na tinuro ni Pastor itong mga this first quarter of the month, first quarter of the year. Sino po ang nakakaalala? Wala na po? Daniela, pwede ba ikaw? Kaya mo? Kaya po pakinggan po natin si Daniela. Ang 8 Beatitudes po. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure of heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who persecuted for righteousness, for they shall be, for those who might be the kingdom of heaven.
ikaw. Try natin. Meron tayo mga chocolate. I have faith in your mother. Sampung utos ng Diyos. Sabi niya, unahin natin, wag tayong sasamba sa Diyos-Diyosan maliban sa Kanya. I-honor natin ang Sabbath day. I-honor natin ang ating mga magulang. Wag tayong magnanakaw. Wag tayong mangangalunya. Wag tayong papatay. Wag natin pagsasamantalahan ang hindi natin pag-aari. Roberto's niece, hindi ko na alam ang ito. Thank you, Father God. Before me, do not bow down to idols. Do not use the name of the Lord in vain. Honor the Lord's day or Sabbath day. Honor your parents. You shall not kill. You should not kill. You should not commit adultery. You should not steal. You should not bear false witness against your neighbor, and do not covet. Yun po yung mga mahalagang dapat nasa puso natin bilang mga Kristiyano. At katulad po nung 8 Beatitudes na nabanggit ni Daniela, yung blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of God. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for there is the kingdom, for they will inherit the land. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness' sake, for they will be filled. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of God. Yung 8 Beatitudes na binigay ni Pastor na pag-aaralan natin, yung 10 utos na yon na dapat dahil nasa puso natin. Malaking ano po yun, malaking bagay po yun para pag meron po tayong mga pinagdadaanan, meron po tayong salita ng Diyos na naka-treasure, nakabang sa ating mga puso. Para po, pag meron po tayong problema, sabi ng Diyos, hindi mapalad ang mga nagdadalamhati dahil siya ang mag-comfort sa akin. Pag At ako po yung nag-aalala, Sharon, kasama mo ang iyong father. Welcome po, Daddy. Paano po mababago ang isang tao? How is this done? Through obeying the gospel of Christ. Hearing the gospel brings faith, and faith changes the heart. Believing the gospel leads to repentance. Repentance of sin changes life. Confession of Christ changes one allegiance. Yung kagaya ng kinanta po natin kanina, yung Jesus, I belong to you. Kumbaga, yun na yung ano natin, yun na yung bago natin inahayag sa mundo. I belong to Jesus. Baptism for the remission of sin changes one state or relationship. We are not guilty anymore. We are not lost anymore. We are saved from our past sins, and He added us to the Lord's church by the Lord Himself. Kagaya po ito, tayo po ay nabibilang na sa church ng ating Panginoon. Kagaya po rin, naalala ko yung sinabi ni Pastor, ang ginawa na Jesus sa krus, tayo ay kanyang pinatawad sa ating mga kasalanan, pinagaling sa ating mga karamdaman, not only physical but also spiritual, at pinalaya na tayo sa ating mga kasalanan. Since faith in God and His Word is the foundation of Christian life, when our faith grows, it benefits every area of our lives. Kapag it benefits every area of our lives.
As the faith grows, all other grace also increases. More faith means more love. More faith means more joy, more peace, more patience, more kindness, more goodness, more faithfulness, more gentleness, more temperance, more righteousness, more holiness, and more obedience. Kumbaga, kung saan naka-rest upon ang ating faith, pag nag-increase din yung faith natin, mas nagiging mapagmahal tayo, mas nagiging mapagpigil tayo sa ating sarili. Kumbaga, it also increases. Kaya maganda po talaga na bibigyan natin ng panahon kung paano po mapapalago ang ating pananampalataya. Through prayer, and through hearing the Word of God, through fasting and prayer. Malaking bagay din po, pag nagpa-fasting and prayer ka, humihina po yung ating katawan. Kumbaga, mas nabibigyan nito yung yung napapalakas natin, yung spiritual natin. Mas naririnig natin yung ang boses, ang sinasabi ng Diyos. Hindi lang naman din po pagkain ang pwede natin i-fasting, pwede rin yung pagpapas sa social media. Kasi marami pong umaagaw ng ating atensyon ngayon. Usually po, social media, balita, na hindi rin po nakakapagbigay sa atin ng magandang pananaw o magandang mas lalo po tayo nadadaw pag nanonood po tayo ng mga balita. Pero pag pinagbigyan po natin na pag-fasting sa mga bagay na yun, maririnig po natin yung kung ano po yung mensahe ng Diyos para sa atin. So, ang ating pananampalataya so then faith comes from hearing, and hearing the Word of God. So, in number 1 po, walking by faith involves change. Pangalawa po, walking by faith involves knowing, believing, and obeying the right things. In Proverbs 14:12, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. The path that seems right may offer many options and require few sacrifices. Easy choices should make us take a second look. The right choice often requires hard work and self-sacrifice. Don't be enticed by apparent shortcuts that seems right and popular but are not to be found in the pages of the Holy Word, the Bible. Meron pong dalawang daan, yung makipot na daan na marami po tayong sacrifice, denying ourselves, putting up our cross, carrying our cross, and follow Christ. That leads to life. Pero yung malawak na daan, madali, walang sacrifice, maraming choices, popular, lahat gustong pumunta doon. Akala natin yun yung tamang daan, yung tamang puntahan, pero at the end, it leads distractions. Pero po talagang pagpipili sa ating buhay, dalawa lagi yan, tama o mali, makitid na daan o malawak na daan, to do the right thing, to do the wrong thing. Nasa sa atin po, binigyan po tayo ng free will ng Diyos. Pero binigyan din tayo ng babala. Kung ito yung piliin natin, ito yung mangyayari sa atin. Next, obeying the right book, the Bible. Hindi tayo basta ginawa ng Diyos, kundi binigyan din tayo ng training manual that is full of instructions to guide, train people, and how we should live and treat others. At ito po ang Biblia. Ito po yung ating instructions manual. Ginawa tayo ng Diyos, hindi lang basta gawin mo kung anong gusto mo. Ginawa tayo ng Diyos, binigyan niya rin tayo ng training manual para kung meron tayong mga katanungan. Ito yung pinaka-authority natin bilang Kristiyano. Ito yung pinaka-standard natin kung paano tayo mamuhay. Ito yung gabay natin sa araw-araw upang malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Ang first instructions na binigay sa atin ng Diyos is how to have everlasting life. Paano tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Repentance of sin and acceptance of our Lord Jesus. Yung pangalawang instructions niya is how to maintain everlasting life. Paano natin ma-maintain ang everlasting life? Ito yung by living our life every day, the way God desires us to live, that includes loving God and loving others,
forgiving one another, keeping our lives holy unto the Lord, and following peace all God men. Yung sinabi po dito, keeping our lives holy unto the Lord. Hindi po sinabi pag sinabing holy, sinless na tayo. Yung sinabi pong holy, naive po tayo, naiiba. We are different. Iba na tayo mag-isip, iba na tayo magsalita, iba na tayo mamuhay. Hindi na po tayo mamuhay ng mundo. Kasi akala po natin pag sinabi natin holy, banal, hindi na nagkakasala. Yes po, nagkakasala po rin tayo, pero hindi po tayo nagbababad sa kasalanan. Meron na po tayong conviction na pag alam natin nagkasala tayo, back po ulit tayo sa ating right senses. Meron po akong friend na sabi niya, sa isang taon po or mahigit, ay nakapaglaro siya ng 2,000 hours sa isang game. Wow, 2,000 hours. Pero sabi rin po ng isa kong friend, pag babasahin mo ang Biblia, reading out loud or audio Bible, it will only take you 90 hours. So 90 hours times 60 divided by 365, more or less 15 minutes a day lang po. 15 minutes a day lang po natin kailangan basahin ng Biblia in order for us to read this book for a whole year. At gaya nga rin po na sabi ni Pastor last Sunday, hindi naman po ito pabilisan o pabilis matapos. Ang importante po, kahit 1 chapter a day lang po. 1 chapter a day, pag bulay-bulayin mo ngayon, next day, 1 chapter a day din po. Pero kung talagang gusto mong mabasa ang Biblia ng isang taon, basahin mo ang 4 chapters a day. And in 1 year, hindi mo na mamalayan, nabasa mo na po ang Biblia. So, malaking ano po talaga, kumbaga, kailangan natin i-encourage ang bawat isa na para malaman po natin talaga kung ano yung kalooban ng Diyos natin. Para natin malalaman ang kalooban ng Diyos natin kung hindi natin babasahin ang Biblia. Paano natin malalaman ang kasagutan sa mga katanungan natin, sa mga problema natin kung hindi natin babasahin ang Biblia. And we must take the challenge ni Pastor. Really na, yung isa ko pong alaga, tapos na po siya sa Kawikaan, ngayon po nasa Genesis na po siya. Yung isa ko pong alaga nasa Awit, yung isa ko pong alaga nasa Matthew. Kailangan po tayong bilang mga magulang, tayo po yung mag-encourage sa kanya. And ako po yung humahanga kay Ate Che, sapagkat intentional niyo po talagang araw-araw pinapaalalahanan si Joy na magbasa ng Biblia, devotion time, huwag mong kaligtaan. And true enough, lumaki si Joy na rooted sa salita ng Diyos. Kumbaga, yun po yung aim namin mga magulang, yung aming mga anak ay lumago sa pananampalataya sa Diyos. At alam ko, Lord, at alam ko po na ito, kiniklaim ko na kami merong godly children. Kasi yun lang po naman ang may pamamana natin sa kanila. Mawala man tayong mga magulang sa mundo ito, basta alam natin na rooted sila sa salita ng Diyos. Hindi tayo mangangamba. Dahil alam natin hindi sila pababayaan ng ating Diyos. Yun lang po. Next, obeying the right doctrine. Statement of faith. Ano po ba yung statement of faith natin? Statement of faith, we believe the Bible to be inspired, the only infallible, authoritative Word of God. Ito po ang pinaka-authority natin ng Bible sapagkat hindi ito nagkakamali. We believe that there is one God, eternally existing the persons, 3 persons, Father, Son, and the Holy Spirit. Next, worship. Kaya nakafocus ka lang kay Kristo, ano mang problema, malabo. Baka hindi mo nakikita, God is greater than yung problem mo. Pero the moment na inalis mo na yung focus mo sa Lord, mas nakikita mo na namamagnify mo na yung problema mo. Si Lord, malabo ka sa'yo. Kumbaga, yun po yung pinakasikreto. Let's maintain our focus to the Lord. For He Himself has said, I will never leave you nor forsake you. Ito po yung pangako niya sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Pangawakan po natin itong pangako niya sa atin.
So recap po tayo. Walking by faith involves change, involves knowing, believing, and obeying the right things, and involves maintaining focus. Ang tanong po, are you walking by sight? Or are we walking by faith? Remember that faith honors God, and God honors faith. Worship the Lord. We worship the Lord in truth and in spirit. Sinasamba natin ang Panginoon sa katotohanan at sa Espiritu. Next, walking by faith involves maintaining focus. Matthew 14:22-23. So long as Peter was focused on Jesus, he was successfully walking on the waters of the Sea of Galilee. But when he began to focus on the winds and the waves, he began to sink. As long as si Peter ay nakatingin sa Diyos, nakakalakad siya sa tubig ng waters of Galilee. Pero nung nakita niya na yung matataas na alon at malakas, naramdaman niya na yung malakas na hangin, siya ay lumubog. Ano pong nangyari? He changed his focus. He lost his focus. Sa ating pong buhay, we will not be walking on water, but we may walk through tough situations in our journey here. Sabi po, if we focus on the waves of difficult circumstances around us and take our eyes off of the one whom we serve, we too may begin to despair and sink. In order to maintain your faith when situations are difficult, focus on the power of God rather than your problems. Ito po yung pinakasekreto. Kasi pag dumadaan po tayo sa matitinding hamon ng ating buhay, bombarded po tayo ng mga negative thoughts. Nandiyan yung nag-worry na tayo, natatakot na tayo, nag-aalala na tayo. We should guard our thoughts and we should secure our thoughts na ang thoughts po natin ay nakaalay sa faith natin kay God. Kasi the moment na tayo sa, ano po yung katangian kung paano lumakad sa pananampalataya? Meron pong anim. Ang una, walking by faith is believing when I don't see it. Maniwala po tayo kahit hindi natin nakikita. Now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Hebrews 11:1. Faith is visualizing the future in advance. It is seeing the future in the present and believing when I don't see it. Some things have to be believed before they can be seen. The world says, seeing is believing. God says, believing is seeing. Sa mundo po natin, ang sabi po ng mundo, ang motto po is to see is to believe. Sa Panginoong Jesus baliktad po, believe first, enable for you to see the goodness and greatness of our Lord Jesus Christ. Ang best example po ng believing when I don't see it is si Noah. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noah ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ngunit hindi pa niya nakikita. Alam po naman natin ito yung matinding pagbaha. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito ay nahatulan ng sanlibutan. Ngunit si Noah ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Nung sinabi ng Diyos na magkakaroon ng malaking pagbaha, napakainit po yata doon. Kumbaga, parang imposibleng mangyari. Pero sumunod si Yahweh. Ang sinabi ng Diyos na gumawa ka ng malaking barko at ihanda mo ito dahil may paparating na malaking baha. Hindi naman po ito agad-agad nangyari. 500 years old si Noah nung sinabihan sa ni Diyos. Pero nangyari po itong nakapunta sila sa barko at the age of 600. Kumbaga, 100 years yung while waiting. Kung tayo noon, may init na tayo. Kadalasan nga po, habang ginagawa niya yung barko, pinagtatawanan na siya ng mga kapitbahay niya at pinamak. Dahil sabi niya, baliw ka, Noah. Ang init-init, bakit nagagawa ka ng barko? Pero nung nangyari ito, doon nila nalaman na tama pala si Noah. Ganun po ang ating faith, paglakad natin. We should believe
even if we don't see it. Kumbaga, basta sinabi ng Diyos na maniwala ka, maniwala ka. Kasi tayo may kailangan mukhang uulan, kumbaga makikita natin kailangan mukhang uulan. Pero sa paglakad natin sa ating pananampalataya, kailangan maniwala muna tayo para mangyari yung mga bagay na pinapangako ng Diyos. Pangalawa po, walking by faith is obeying when I don't understand it. It was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him as inheritance. He went without knowing where he was going. Abraham is a classic example of obeying when he didn't understand. He was about 75 years old and God asked him to give up all his security. God said, I want you to leave. Pick up everything and get ready for the greatest adventure of your life. God gave Abraham no details. Obeying when I don't understand it. Si Abraham po yung classic example nito. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya inutusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sinasabing, just obey the Lord and leave the consequences to Him. Basta sumunod lang tayo sa Diyos, sagot niya tayo. So yung una, believing when I don't see it. Pangalawa, obeying when I don't understand it. Ang pangatlo po is giving when I don't have it. The best, giving and faith go together hand in hand. God uses money to test our faithfulness. God watches the giving of a Christian. Ang best example po nito ay ang widow's offering sa Luke 21 verse 1 to 4. As Jesus looked up, he saw the rich putting their gifts into the temple treasury. He also saw a poor widow put into very small copper coins. Truly I tell you, he said, this poor widow has put in more than all the others. All these people gave their gifts out of their wealth, but she, out of her poverty, put in all she had to give in. Ang giving when I don't have it, ang pinakamalaking gandang example po yung handog ng babaeng balo. Dukhang balo na naghulog ng 2 sentimo at mayayaman na naglagay ng mga handog sa templo. Sinabi ng Diyos na ang dukhang balo ang naghulog ng higit sa lahat. Bakit po? 2 sentimo lang naman po yung hulog niya compared dun sa binigay ng mga iba. Sapagkat mula sa kanyang karukhaan, ay hinulog niya ang lahat ng kanyang kabuhayan. All in na. Lord, para sa ito lahat. It doesn't matter kung wala nang matitira sa atin. Ang importante kung kakainin lang o gagamitin, sagot mo na. Sabi nga ng POV. Kumbaga, yung mga yaman ay naghulog ng mga kaloob sa Diyos. Excess lang ng kanilang kayamanan. Kumbaga, magbigay man sila, wala rin effect. Kumbaga, labis na lang nila yun eh. Hindi kagaya ng dukhang balo na binigay niya yung lahat. Yung karukhaan nung meron siya na 2 sentimo, hindi siya nagdalawang isip na ibigay. Dahil alam niya, pag binigay niya ito, hindi siya papabayaan ng Diyos. God will supply all our needs according to His riches glory in heaven. Next, number 4. Walking by faith is persisting when I don't feel like it. We must learn how to develop persistence in faith regardless of life circumstances. Most popular story of persistence and perseverance is the epic story of Job. His example was one of the extreme pain and sorrow, yet through it all, Job stayed true to faith and to his faith. Job's story is the ultimate test of faith, an example of perseverance in the Bible. Even in the darkest times, through death and turmoil, questions of faith, Job was faithful and trusted God's plan. Ang pinaka-example po, welcome po Sister Maricor, welcome Mother. Ang pinaka-best example po yung persisting when I don't feel like it, ay yung storya po ni Job. Ang sabi po ni Satanas sa Diyos natin, kaya naman tapat yung lingkod mo niyan dahil
subukan mong tanggalin ko ano yung meron siya. Tingnan natin kung maglilingkod at magiging tapat pa rin siya sa iyo. Sabi ng Diyos, sige, pumapayag akong i-test mo ang faith ni Job, pero isang kondisyon, huwag mo siyang papatayin. Na, one day lang po, na-wipe out ang kanyang ari-arian, na-wipe out ang kanyang possession, namatay ang kanyang 10 anak. Sa isang araw lang po yun. Pero kahit nagdadalamhati si Job, ay patuloy pa rin siya nagpupuri sa Panginoon. Na sinasabi niya, Lord, you're in control of everything. Kailangan lang akong maniwala sa inyo. Kailangan ko lang nakaral itong aking pananampalataya. Maski yung mga kaibigan niya ay tinakwil na rin siya. At ang sinabi ng mga kaibigan niya, kaya ka nagdurusa ngayon dahil meron kang kasalanan. Kumbaga, sabi naman ni Job, I am blameless, I am righteous beforehand. Alam kong wala akong pagkakasala sa Diyos. Lahat ng kayamanan niya, lahat ng kabuhayan niya, maging ang mga anak niya ay nawala, pati yung mga kaibigan niya nawala. Pero meron pong natira sa kanya, yung kanyang napakabait na asawa. Na wala pong sinasabi araw-araw, kundi sumpain mo na ang Diyos mo upang matapos na yung paghihirap mo. Ang sagot ni Job, hindi mo alam, mahal ang sinasabi mo. Pagpapala lang ba ang tatanggapin natin sa Diyos? Paano kung bibigyan niya tayo ng pagdurusa? Hindi naman natin ba tatanggapin? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi siya nagsalita laban sa Diyos. Opo, nag-question siya na Lord, bakit naman ang just na Panginoon na katulad mo ay hayaan itong mangyari sa faithful servant? Meron siyang katanungan, pero never siya nagsalita ng laban sa Diyos. At nakita ng Diyos na at pagkatapos nun, nagkaroon pa siya ng sakit. Ang sakit niya, yung sa katawan, lumalabas yung mga uod. Parang katawan, gano'n. Parang, kumbaga, ano po itong paghihirap na dinaranas ko. Pero hindi siya, although alam ko na hindi naman siya nagdadaw, nagtatanong lang siya kung bakit ito nangyayari sa kanya. Pero yung faith niya, nandun pa rin sa Diyos. Nung nakita ito ng Diyos, sabi niya sa Satanas, awat na. Ngayon, nakita mo na ang alagad ko na ito, na hindi lang siya faithful sa akin dahil blessed siya o pinagpapala siya. Kahit pinagpapala o nagdurusa ka, still ang faithfulness niya ay nasa akin. Kaya, true enough, God restored Job's health and all his possession, granting him twice as much as he had previously. Kumbaga, dinoble ng Diyos yun. Doble pa kung yung meron siya. Tapos, ibinalitin po ang kanyang mga anak at tamuhay siya ng long and prosperous life. Di ba nakaka-encourage po ang kwento ni Job? Tayo, parang ulan, ay, hindi po ako. Pastor, something came up, hindi po ako makakatay ng Bible study, parang uulan po. Parang konting bagay lang, yung hindi na natin feel. Ganito po. Kumbaga, bigyan po natin alalahanin po natin si Job na through sorrow, through pain, hindi po siya sumusuko. Ito po yung persisting when I don't feel like it. Tayo po ay kaya lang po, we have to walk by faith sa mga pagsubok na hinaharap natin. Kailangan i-guard natin ang ating thoughts, mind our words and actions, and must be aligned in our faith in God. Kagaya po ng kanina, maintain lang po natin yung focus natin sa Diyos. Number 5, walking by faith is thinking before I receive it. A good illustration for this is Joshua. By faith, the walls of Jericho fell after the people had marched around them for 7 days. What were they doing 7 times a day for 7 days? Ano po yung ginagawa nila 7 times a day for 7 days? They were thanking and praising God in advance. Faith is believing what is doing it, that He already done it, and the answer is already on the way. Walking by faith po ay yung pinapasalamatan na natin ng Diyos ngayon pa lang. Sabi nga po, pray, believe, and receive. Tayo ngayon, Lord, thank you dahil sinagot ko na yung mga kanibin ko sa iyo.
Kaya't sinabi ko sa inyo, ano man ang hilingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na niyo ito at matatanggap na ninyo ito. Gaya ng sinabi ko po kanina, pray, believe, and receive. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Number 6, walking by faith is trusting if I don't get it. Recap lang po natin. Ano po yung una? Believing when I don't see it. Next, obeying when I don't understand it. Giving when I don't have it. Thinking before I receive it. And itong yung kanina po, persisting when I don't feel like it. And ito pong ika-anim is walking by faith, is trusting if I don't get it. Real faith is developed in the valleys of our situation, sa bundok-bundok nating mga problema. When the situation looks impossible, kung mukha ng imposible. When things look hopeless, wala nang pag-asa. When the tide has turned against you, me against the world. When you're tempted to ask yourself, why is this happening to me? Doon po nagde-develop ang ating faith. Kung sabi nga ni James, sa kanyang sulat sa James 1:2-4, consider it pure joy when you're facing many kinds of trials, because the testing of your faith produces perseverance. Perseverance that you will be matured, complete, and lacking nothing. Kumbaga, kailangan natin maging porsigido. And good example, nung hirap ng aking katawan, maraming umuusik sa akin, nasabi ng Diyos, no. Because my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. You need this affliction to keep you humble, to rely on God's strength, not on your own. Si Pablo ay nakakapagpagaling na may mga sakit. Pero siya hindi niya kayang pagalingin ang kanyang sarili. Meron po talagang ginagamit ng Diyos sa ating buhay upang hindi tayo magmayabang sa Diyos. Para hindi natin sabihin, Lord, kaya ko po ito lahat. Perfect na ang buhay ko. Hindi na kita kailangan. May gagamitin ng Diyos for us para manatili tayong humble. Hindi manangan sa ating sariling kakayahan, bagkus lagi nakapagdepende sa lakas ng gagaling sa Diyos, so that no one can boast. Hindi pinayagan ng Diyos, hindi pinagbigyan ng Diyos yung kahilingan niya na pagalingin siya, para meron pa rin siyang isang bagay na iaasa sa Diyos, na Lord, in my afflictions, kayo po ang magbibigay sa akin ng grasya para mapagtagumpayan ko ito. Bakit nakayanan ni Apostol Pablo na mamuhay ng may katatagan sa kabila ng pagharap niya sa mahihirap na sitwasyon na kanyang tiniis? Ano po ang sekreto niya? His faith was in God. Ang pananampalataya niya ay nasa Diyos. His trust was in God. Ang paniniwala niya, ang pagtitiwala niya ay na kay Kristo. His belief was in God's Word. Ang paniniwala niya ay nasa salita ng Diyos. Let's all be like Apostol Pablo. God answers our plea with yes, no, or wait. Yes, pag pinagkaloob ng Diyos. Dahil alam niyang nakakabuti ito sa atin. Yes, dahil alam niyang sa kalooban niya ito. He answers no, kung alam niyang hindi para sa iyo, hindi nakakabuti para sa iyo. And wait ka lang. Kumbaga, wait dahil hindi ka pa ready. Wait ka lang dahil may inaayos pa ako sa iyo. Yun po ang kasagutan ng Lord sa atin. Yes, no, or wait. If you don't get what we pray for, God has a better plan for you. You just have to trust Him always. He knows what's best for us. Faith is trusting that if you don't get it, God has a better plan, a far, far better plan in store for you. Di ba, Janiel? Kung meron tayong hinihiling ngayon sa Diyos na hindi niya pa pinapagkaloob, wait lang tayo.
that in God's perfect time, ipagkakaloobin niya sa iyo. Pero habang waiting tayo, magpalalim tayo sa salita ng Diyos, magpalalim tayo sa relasyon natin sa Diyos. Para pag binigay niya na yung hinihiling natin, ready na tayo. Ready na tayong tanggapin ito at alam ng Diyos na kaya na natin. If asked the following questions, what would be your answer? Hi, Sister Marica. If asked the following questions, what would be your answer? Am I walking by faith? Yes or no? Am I believing when I don't see it? Yes. Obeying when I don't understand it? Yes. When I don't have it? Yes. Persisting when I don't feel like it? Yes. Thinking before I receive it? Yes. Trusting if I don't get it? Yes. Wow, perfect, Mother. Perfect. Let's examine ourselves today and see where we are right now. Sabi nga ni Sister Joy sa kanyang last 2 Sundays ago na how to keep on track. Consider where we are right now. Carry on God's instructions daily and choose God to be your priorities over your agenda. And sa ating pong conclusion, thank you po, salamat, maratapos na. Sa ating pong conclusion, God's great desire for all of us is to learn for us to walk by faith and not by sight. He wants us to learn how to live in a loving relationship with Him, recognize His voice and commune with Him, discover His will for all of us, make right decisions to follow His directions, have the courage to live up to our full potential by living out His perfect plan for us. Meron po ako isang huling kwento na lang po. Meron pong nangyaring sunog na kailangan umakyat ng batang lalaki sa bubong. Nung dumating ang kanyang tatay, sabi ng kanyang tatay, "Anak, tumalon ka para maligtas ka." Natatakot yung batang lalaki, sabi niya, "Tay, paano ko tatalon? Puro madilim lang po yung nakikita ko. Puro usok lang po yung nakikita ko. Puro apoy lang po yung nakikita ko. Hindi po kita makita." "Huwag kang mag-alala. Hindi mo man ako nakikita. Nakikita kita." Yun po ang pinakamahalaga sa buhay natin. Pag dumadaan po tayo ng pagsubok, lalo na po ngayong pandemic, parang pakiramdam natin, hindi natin nakikita ang Diyos. Nakikita lang natin na naghihirap tayo, maraming nagkakasakit, maraming nawalan ng trabaho, maraming paghihirap. Pero importante, nakikita ng Diyos ang puso natin. Nakikita ng Diyos kung ano yung kalagayan natin at hindi po siya bulag. Ang importante lang po ay magtiwala tayo. Lakaran natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Yun po importante. Sabi nga, we learn how to sit in the rest of God. We learn how to stand. Now, we learn how to walk. Lakaran natin po yung pananampalataya po kung ano yung meron tayo. And lastly po, to simplify po yung walking by faith. Pag sinabi pong to walk by faith means to walk, trusting God, believing what He has said, and holding on to His promises. Yun po yung pinaka-importante. While waiting, holding on to His promises. Maraming pong salamat. At